hirap. Ayon po sa ibang ano 'no, hindi hindi Christian. Makakaranas kasi that's part of the life daw. So, ang gagawin lang daw kung ano man yung hirap na dinanas, 'wag daw tayong manatili doon. Kailangan yung kailangan always positive, oh, 'di ba? Gano'n ang turo. 'Yun po yung sa nabasa ko ha. Kasi sabi ko ano ba talaga yung naghahanap ako ba ng wisdom ba tungkol bakit as a Christian, kasi ako Christian, totoo na sumampalataya sa Panginoon, nagtitiwala, pero bakit naranasan ko itong mga paghihirap ba? Financial, mental, 'yan po mostly po naranasan ko po. So 'yun, ang sa ibang teaching ng ibang relihiyon ay lahat ng tao dito sa mundo ay makaranas ng paghihirap. There is bad and good, that is, the fact, real real life dito daw sa mundo. So kung tayong Christian ay nakaranas ng gano'n, hindi lang Christian, 'di lahat ng tao. Kaya nga minsan may tinatanong ako, eh, kung totoo daw talaga yung Diyos natin, bakit may naghihirap, merong yun nga, may nagkasakit, namatay, gano'n. Bakit kung totoong may milagro, gano'n? May mga tanong-tanong din po sa'kin na ganyan. Sabi ko, ang una-una, ang pagkakaalam ko kung bakit yung tao ay nakaranas ng mga hirap at saka sakit o mga anumang mga problema, una-una ang reason ay kasalanan po talaga ng tao. Kung ating balikan yung nangyari 'no, noon kay Eva at Adan. So yan po yung sa pagkakaalam ko po. Hanggang ngayon kaya hindi nawawala yung mga pasakit dahil marami po kasing lumalabag sa kagustuhan ng Diyos. Marami po kasing gumawa ng kasalanan. Kaya minsan masasabing nadadamay na lang yung mga mabubuting tao 'no? Yun po yun mga kaibigan. So kung lahat sana ng tao ay totoong sasampalataya sa Panginoon, siguro peace ang mundong ito 'no? Kaya lang meron talagang yung kaaway kasi, eh, bina-blind kasi yung mga tao. Lalo na yung mga taong natural pa, hindi pa born again in spirit. Kaya naano po, nabibighani po sila. Lalo na kung ang tao natural person, so kung natural person in another word, yung materialistic, makamundong tao, yun mga natural person ano. Kasi naano pa nga yung mga spiritual na tao, eh, yung spiritual na yung mananampalataya na ba, nabibighani pa nga sila, eh, 'no, sa influence ni Satanas. Dahil talagang maganda kasi yung mga ano, eh, ni Satanas, eh, kung tutuusin. At maluwang, 'di ba? Puro enjoyment at, yun. Halimbawa lang natin, passion, mga enjoy yung disco, kahit sa karaoke, inuman, mga gambling, 'di ba? Nakakaano din 'yan ng ano, eh, nakakasaya din 'yan ng sa loob po. Pero ang saya na 'yan ay panandalian, dito lang po 'yan sa mundong ito. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos at totoong born again, ang kasayahan mo na ay yung pagpupuri sa Diyos, nakakaranas ka doon ng enjoyment. Yung enjoyment, yung joy, hindi na yung enjoyment. Kumbaga enjoyment is spiritual, yun na yung joy na hindi po siya nawawala, na parang kahit saan ka mararanasan mo. Yung problema mo nawawala po siya, hindi mo po mararanasan. Kung may dumating ka mang problema, parang manhid ka sa problema mo kasi na-overcome po yung joy. Yun na yun, yung Holy Spirit po yung nagbibigay sa atin nun, kagalakan po na, hala grabe mapapaano ka talaga, parang sobrang saya po, sobrang saya. Mapupuri mo talaga ang Panginoon from your heart na kahit may problema ka, hindi mo siya iisipin yung problema mo kasi parang positive na ma-overcome ko 'to,
ang problema na 'to ay ano 'to ma-erase o ano man. Talagang sinabi ko 'to mga kaibigan dahil in my experience po. Kaya talagang sobrang amazing po ang Panginoon. Pero ito hindi po mawawala ang problema, hindi po mawawala. Lalo na 'pag talagang sumampalataya ka sa Panginoon dahil nandoon po talaga palagi yung attack attack ni Satanas. 'Di ba, binasa ko po kahapon 'di ba sa Efeso chapter 6 kung paano po tayo makipagdigma sa kaaway 'di ba? Sinabi dito, tinuro sa atin ang mga kagamitang pandigma na kaloob ng Diyos 'no, para malabanan natin ito ngang sinabi mga lalang ng diablo. Basahin niyo po itong sa Efeso chapter 6 verse 10 and 20. Sinabi ko po kahapon na huwag niyo pong kalimutan. Nandito po 'yun. Kaya kasama po 'yan doon yung battle na 'yan lalo na at spiritual battle meron po talaga 'yan mga kaibigan. Hindi po puwedeng itago ito, tinatago po 'to sa iba, hindi po nila sinasabi. Kaya nga maraming mga salita ng Diyos na tinatago ng mga mangangaral, ayaw nilang malaman yung katotohanan, ayaw nilang malalaman nating mga ordinary. Kasi 'pag malaman natin ito, magkaroon na tayo ng talagang totoong hindi tayo ma-under ba, yung hindi tayo parang puppet ng mga mangangaral. Dahil meron tayong sariling pangunawa, meron tayong sariling ano, komunikasyon sa Panginoon, paano niya tayo igagabay, paano tayo sa tamang daan, sa tamang pag-iisip. Hindi yung kung ano yung sinasabi, wala kasi tayong alam sa salita ng Diyos, akala natin tama, sinusunod natin pero hindi pala. Kaya hindi niyo po ba napapansin dahil sa mali yung itinuturo at sinusunod, parang nandoon yung palaging problema, aburido, parang walang satisfaction? Kasi hindi po na talaga yung na-satisfied yung ating espiritu sa loob mga kaibigan. Dahil sa turo po, nililiko-liko po, "'To tama 'to," tapos ililiko nila 'yan, ibang kaya hindi nage-gets talaga, hindi na ng 100% ang ating espiritu ba. Kaya nga ang payo ko, magbasa po talaga bawat isa sa atin ng salita ng Diyos dahil mas maganda kung tayo mismo ang nakakaunawa na kinausap natin ang Diyos sa pamagitan ng pagbasa natin sa kaniyang mga salita at naunawaan natin, doon po natin maano na, God is talking to me and I understand what He said. Yun po yun mga kaibigan. Kung sabi nga ng pastor, nung tinanong ko, "Pastor, paano ba ang mapuspos ng banal na espiritu ang isang tao?" Ang sinabi niya sa'kin, ang sinagot niya, magbasa lang daw ng Bible. Magbasa lang ng Bible ay mapuspos ka na ng Holy Spirit. O palagay na natin nandiyan na. Pero para sa akin kasi kailangan natin talaga mag-cleansing. Yun po ang in my experience talagang magsisisi, confess, and then repent and offer your life to Jesus Christ. Para para unity yung isa, para siya mag-ano sa'yo, tatahan dahil you offer yourself to Him, Yun po yun mga kaibigan. Meron akong basahin na talata, naku sana kung naalala ko 'to. Kung hindi ako nagkamali dito sa Romans chapter 1 ba yun? Basta alam ko nandito yun sa Romans mga kaibigan. Yung our body is the living sacrifice.
Hmm, sana ba yun? Twelve one two. Ito yung sinabi ko mga kaibigan na yung i-offer natin ang ating sarili dahil sinabi po dito, hindi lang po yung sabi-sabi ko, ayon po dito sa taga-Roma, kabanata kabanata 12, versikulo 1 hanggang 2, 1, versikulo 1 and 2, 1, 2. Nahirapan talaga ako sa Tagalog. Okay, ang sabi dito mga kaibigan, pakinggan niyo po. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya, take note po, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. O yan po mga kaibigan, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Yan po mga kaibigan, bilang handog, offer natin ang ating sarili. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Yan pala mga kaibigan ang pagsamba sa Diyos, yung i-offer talaga yung sarili sa Panginoon. Yan yung po ang pagkakaalam ko, 'Pag i-confess mo yan, 'pag i-declare mo yan sa sarili mo na, "Lord, I offer myself to you." 'Di ba may kanta pa nga, kung alam niyo po yung kanta, "Lord, I offer my life to you, everything I've been through, for your glory." 'Di ba, yung gano'n? Hindi lang po yan kinakanta-kanta mga kaibigan. 'Pag kinanta mo yan dapat kasama na yun talaga sa isipan at puso mo na you offer yourself to Jesus Christ. Dahil siya po yung nagpapako sa cross, dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon anong gagawin natin? We offer ourselves to Him. Submit, yun po yun, in another word, submit ourselves to Jesus Christ mga kaibigan. Ito po yung sinabi ko, kaya 'pag sinabi mo yung gano'n, 'pag sinubmit mo na siya, yun na yun, yung sinabi doon sa John, magwo-work na po yun, yung, um, malalaman mo sa ma malalaman mo, basahin ko yung sa John chapter 14 verse 20, yung pagkakaisa po 'no, na malalaman natin na siya ay nasa Ama, sabi sa Juan 14 verse 20, na sa araw na iyon malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ito yun mga kaibigan, paano siya mapa sa atin at paano tayo mapa sa kanya kung
hindi natin gagawin itong nasa Romans chapter 12 verse 1 na ibigay ang ating sarili sa Kanya, handog na buhay, bilang handog na buhay. Yan po yun, eh. Ito po yung dapat sundin natin. Dapat itong salita ng Diyos ay may application, hindi lang po yung, binasa natin, ganun pala, pero walang work. Kaya nga sabi, what is faith without work? Kaya kung ano yung binasa natin at naunawaan natin, dapat i-apply para yun yung work, nagwo-work po. At doon natin malalaman na God is really alive kasi winork trinabaho natin yung salita niya na ating naunawaan, and then malalaman natin na God is alive, nasa atin dahil ginawa natin, eh. Nandoon po yung communication, yung pagkakaroon natin ng good relationship. Yun po yun mga kaibigan, eh, paano ka magkakaroon ng good relationship sa Panginoon, na binasa mo ang salita niya, naunawaan mo, ngunit hindi mo ginagawa. Walang walang good relationship po doon. Sa paggawa po natin, doon din po yung good relationship. Many things mga kaibigan, marami po tayong maranasan spiritually, pero meron po tayong gagawin, eh. Kaya nga 'di ba sinabi ni Pablo dito sa Efeso na yung gagawa tayo hanggang sa lubos na mapuspos? Saan ko ba yun mabasa? Basta nabasa ko yun kahapon kaya sabi ko nga may paggawa talaga. Ang taong totoong sumasampalataya sa Panginoon ay may paggawa. Hindi lang na walang ginawa, kundi may paggawa, may pagsunod. Dahil sumunod, ginawa. Yun po yun mga kaibigan. So ito yun mga kaibigan, eh, surrender our life. Parang ano sa iba 'no, sa iba parang ano 'to sa kanila yung bang word or parang hindi nila maano ba yung 'pag sinabing, "You offer yourself to Jesus." Oh, parang gano'n. Paano mo i-offer? Faith pa rin 'yan mga kaibigan, eh. Dahil you have faith in Jesus Christ, masabi mo talagang, "I offer my life to you, Lord." Masabi mo talaga 'yan. Nasabi ko nga, eh. Kaya masabi mo. Nung time na nasabi ko mga kaibigan, wala akong alam sa salita ng Diyos. Basta naramdaman ko lang, yung naunawaan ko na kung paano siya pinako sa krus, doon ako na ano, na parang nabuhusan ako ng tubig na dahil may kasalanan akong ginawa at pinabasa sa akin yun kung paano siya napako sa krus at dahil sa aking mga kasalanan, doon parang binuhusan ako na sabi ko na sobrang hiya ako sa sarili. Sabi ko, "Lord, ganito pala ako makasalanan dahil sa ano, sa aking kasalanan kaya ka napako sa cross. Patawarin mo ako." Basta yun na yun and continue na yun mga kaibigan. No, sobrang iyak na ako na yung emotion ko grabe po talaga. Wala pong taong nagturo nun, walang tao akong kausap. Ang Biblia lang, binasa ko lang yung Biblia. Pero paano ko yun nabasa kung ako-ako lang din? Alam ko na ano yun, patnubay yun ng banal na espiritu na basahin ko yun, eh. Dahil hindi lang isang beses ko yung binasa bago ako na nag-concentrate. Sabi ko, teka muna, bakit ito na naman yung nabasa ko?" So pagkakaalam ko, 3 beses doon na ako nag-ano na, talagang nag-concentrate na akong basahin yun hanggang doon na na-ano ko na parang kinonvict ako talaga ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pagbasa na nagsisisi ako. And then, nung una sisi lang yun, umiyak, tapos pangalawa naman yun na naman uli nabasa ko. And then yun, sa sobrang hiya ko talaga na naramdaman ko talaga na mahal pala niya ako kaya siya nagpapako sa krus. Kaya dun ewan ko ba kung ano yung basta sa naunawaan ko, naalala ko na sinabi ko, "Lord, simula ngayon, itong sarili ko sa'yo na." Hindi ko talaga ano, nabasa ko dito sa Romans na may gano'n palang salita, ay sabi ko, "Hala, nasabi ko 'to, ah." Sabi ko pero nung nag-ano ako, nung nagsisimba ako as a Catholic,
Nandun na din naman may nabasa tayong mga gano'n, 'di ba? Kasi mahilig din ako magnobena, mag-rosary, mag-ano. Maka-Diyos na ako nun, pero maka-Diyos lang sa salita, pero yung gawa ko salungat po, masama po yung mga ginagawa ko. Makahalay po yung makahala ma makasarili, makamundo. Makamundo po ako, mabisyo po akong tao. Nagsusugal, nag-iinom, 'yan, mga example na 'yan. Kaya inalis po sa akin ng Panginoon. Hindi po sarili ko na ano, kagustuhan. Pero ang ano doon yung pagsunod po, akin po ang pagsunod nun. Inalis po niya pero meron pa rin yung sa atin ding sarili na sundin talaga natin. Kasi kung hindi, may mangyayari, eh. Kagaya nung experience ko po, sinasabi ko po ito ilang beses na, yung sa pag-inom na lang po 'no, ng alcohol. Dahil araw-araw na po ako umiinom nun, ang lakas ko pong uminom. Tapos nung uminom nga sumakit nga yung tiyan ko. Nung una hindi ko pinapansin, nung pangalawa, pangatlo, dun ko na po napansin na, "Teka muna, parang hindi gusto ng Diyos." Yun, kaya doon pero hindi pa agad-agad yun, nag-iisip pa talaga, bakit kaya sumakit yung tiyan ko? Kaya hanggang sa naano ko, nagbasa na ako ng ano, sabi ko, "Sige mag-decide na ako." Kasi puro mga drinks na yung mga nababasa ko. Mag-stop na ako ng pag-inom. So, successive po 'yun po nung pagsabi ko na hindi na ako inom, in my life na mula nung uminom ako nung bata pa ako, teenager 'no, hanggang sa naging 44 po 'yun. Imagine matanda na, huminto sa pag-inom. 44 tapos successive 3 years hindi po ako uminom nun. Hanggang sa hindi pa agad-agad talaga na nagiging ano, marami pa kasing ano 'no, yung mga pagsubok. Kaya gaya ng sabi dito ni Pablo, nakakaranas ng paghirap, hindi talaga ano, meron pa. Dami pang mga pagsubok sa pamilya, sa trabaho, sa 3 years meron pa rin. Sabi ko, "Lord, nagtitiwala na ako sa'yo na gaano, pero bakit naranasan ko pa rin?" Hindi pala 'yan magic mga kaibigan, kasi 2012 yun hanggang ngayon 'di ba, sa panahon na yun nararanasan ko pa rin kahit nagshi-share na ako dito sa internet. Kasi 2012 akong naano, masabi ko na na-encounter ko ang Panginoon. 2012 din ako nagshi-share sa salita niya, sa Facebook po. Pero naranasan ko pa rin yung mga hindi maganda. Hindi lang po sa internet kundi mismo po sa buhay ko, kay sa pamilya 'no, sa mga kapatid. Nung hindi pagkakaunawaan. Kaya doon po talaga akala ko 'pag na lumapit ka sa Panginoon ay nawala na talaga lahat yun, hindi pala yung paghihirap. Siguro dahil sa sobrang makasalanan ko, kailangan magdusa muna ako 'no, maghinay-hinay.